So may hawak ako dito na pencil. Ayan, kung titignan nyo, kung gaano kanipis tong phone na to, ayan, mas manipis yung aking phone kumpara sa pencil. Ay, sobrang nipis na ng mga pencil, di ba guys? Yo, what's up guys? I'm Reldy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, I think ito yung first time na mag-unbox ako ng phone. Kasi usually ang ginagawa ko, direktang review na, di ba? And ngayon, meron tayong i-unbox na sobrang bago-bago. At I think sabi nila ito daw yung slimmest phone or slimmest gaming phone with 6.8mm. So, this is the Infinix Hot 50 Pro Plus. O, di ba alam natin magki-Christmas kaya ang daming entry ni Infinix pagdating sa mga budget smartphone. And this phone is for only under 9,000 pesos. So, tara, sulit nga ba talaga yun? Unbox na natin. Okay guys, so eto na nga yun, si Infinix Hot 50 Pro Plus. So actually, nung dineliver sa akin to guys is chinek lang ng rider, so natanggal yung plastic pero hindi ko pa talaga siya nabubuksan, no? So eto na nga yun, si Infinix Hot 50 Pro Plus. Kung titignan nyo sa box niya, nakalagay, meron siyang 5 years TUV of smoothness or fluency. So maasahan natin guys na 5 years na smooth tong phone na to. And sinasabi nila na 6.8mm thin, ganun kanipis. Tapos naka 120Hz and all new slim design, diba? 3D curve. Tapos, konting specification lang sa phone na to guys. Meron siyang MediaTek Helio G100. Meron din to guys na curve AMOLED display na naka 120Hz of screen refresh rate na plus. And 6.78 inch na rin siya guys. So malaki din talaga yung display niya. Diba? Napakaganda nung kanyang specs guys for under 9,000 pesos. So tara, buksan na natin talaga guys, no? And first kung tignan nyo yung kanyang box guys, they are partner with Honor of Kings. So sa mga player ng Honor of Kings dyan guys, matutuwa kayo dito. So, siguro meron siyang box na ganyan and meron pa din siyang box dito. Wow, na-excite ako guys ha. As you can see, ito na yung kanyang mismong unit. Ayan. And bago natin buksan yan, tignan muna natin yung laman ng kanyang box. So, at syempre guys, meron tayong raffle cards from Honor of Kings. At scan nyo lang yung QR code dyan at pwede kayong manalo ng Honor of Kings in-game items. And then syempre, meron pa siyang kasamang tempered glass. Oy, wow! O yan guys, so tignan nyo. Meron na siyang kasamang tempered glass na curve na rin, no? So, hindi nila kailangan pumunta sa mall para magpakabit ng tempered glass. Kasi diba, pang mga bagong phone, kasi mahirap hanapan ng tempered glass And then, meron siyang kasamang case. Aba, gusto ko yung case ngayon guys, hard plastic siya. Hindi siya kagaya ng iba na palaging jelly case. Mas gusto ko yung ganitong hard plastic case. And then, syempre, warranty, user's manual. And ano to? Meron pa siyang kasamang wow. Okay, so yung mga pangkabit-kabit siguro pang magkakabit ka ng tempered glass. Charging brick na 33 watts and then charging cable USB-A to USB-C. Siyempre guys, yung kanyang pin ejector. And eto na guys, the moment of truth. Unbox na natin itong napakagandang si Infinix Hot 50 Pro Plus. Oh wow! So ang nipis nga niya talaga guys. Tingnan nyo. 6.8mm. Wow! Ang nipis nga talaga oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys, oh, sobrang nipis niya. Tapos sobrang ganda nung kanyang design guys. Tingnan nyo, parang sosyalin. So, buksan na muna natin. Okay guys, unang-una ko napansin dito, bukod sa sobrang nipis niya, ang ganda nung display. Look at that. Curve AMOLED display. Wow! Ang ganda. Feeling ko magiging mabenta na naman to. Plus, look at the design at the back guys. Matte finish. Meron siyang 50 megapixel pala guys na main camera. So mag-take tayo ng shot, sample shots. Enable natin yung 50 megapixel. Oh wow, not bad din yung kanyang camera guys. So tingnan nyo kinuha ko naka-enable yung 50 megapixel. Sobrang detailed din no. So, tingnan nyo guys di ba? Grabe guys, hindi ako makapag-antay na gawan to ng full review. Okay, so tignan natin saglit yung kanyang settings. Ayan, tignan nyo. Ayan guys, naka MediaTek Helio G100 na siya. 8GB of RAM na expandable pa up to 8GB virtual RAM. So malaki-laki na yan guys. Tapos meron na rin siyang 256 of internal storage. And you can see 5,000 mAh capacity na battery. O, diba? And ang maganda dito guys, naka-Android 14 na rin siya. Full version ng Android 14. And promise, unang napansin ko dito guys yung kanyang build quality. Ang ganda
Ang ganda tignan, di ba? Tapos, sa baba, andito yung kanyang, ayan, speaker, Type-C port. Tignan natin ito kung dual SIM tray talaga siya, guys. So, ayan. Dual SIM tray plus yung kanyang micro or dedicated micro SD slot. Tapos, sa taas, ayan, nakikita nyo, meron siya nakalagay na pangalawang speaker, tapos may nakalagay na sound by JBL. And then, sa kanan, yung kanyang volume rocker at yung kanyang power button. Tingnan natin guys to, pagkumpara natin yung nipis ng phone na to. So may hawak ako dito na pencil. Ayan, kung titignan nyo, kung gaano kanipis tong phone na to, ayan, mas manipis yung aking phone kumpara sa pencil. Sobrang nipis na ng mga pencil, di ba guys? Tingnan nyo, di ba? Ganyan kanipis yung phone na yan, tapos naka-curve pa. Okay, so bukod sa design and yung kanipisan ng phone na to, no, ang nagustuhan ko rin dito is yung kanyang camera. Meron tong 50 megapixel na main camera. And nag-take na ako ng mga konting picture sa labas. And napansin ko, maganda rin yung camera niya. So hindi lang design, pati yung camera niya, maganda rin. Pero abangan nyo pa rin guys yung full review ko sa camera nito at sa phone na to. So yun lang guys yung aking first impression and unboxing, no. So para sa akin, unboxing pa lang, ito na agad masabi ko sa phone na to. Mahirap talunin to kasi curve AMOLED display. Ang ganda nung design, ang ganda nung camera. Plus alam niyo yun, ang nipis niya talaga guys, promise. And ayun lang guys, no, abangan nyo again yung full review ko sa phone na to. I think for under 9,000 pesos, feeling ko papatok talaga tong phone na to. And ayun lang guys, kung gusto mo tong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!